Mga ka-Cebuana, Cebuana amazing talaga lagi dito sa Cebuana Luwilier dahil may special discounts kami para sa inyo through our Gold Rush Sale. Kung naghahanap ka ng perfect gift para sa mahal mo o gusto mo lang i-treat yung sarili mo on your birthday o kahit walang okasyon basta na-feel mong deserve mo to, may mga magagandang jewelry pieces kami na available at great discounts. Kaya punta na sa pinakamalapit na Cebuana Luwilier branch sa inyo. Kaya kita-kits, mga ka-Cebuana! Hello, Kathleen fans! Ito na nga ha, congratulations! Kasi ang McDo Binyan Laguna, mga customers, Pops Alden is celebrating 6th year, mga kasambreros ngayon. So, grabing blessing ni Pops Alden, mga customers, no? And nag-share sila ng pictures ng McDo, mga customers. Habang si Pops Alden po at saka ang kanyang A-team ay nasa Davao na po, mga kasambreros, no? Dahil nga dun sa fiesta ng BDO treat dito sa Lanang, mga kasambreros, sa SMX Center, mga kasambreros, sa Lanang, sa Davao City. So medyo malayo yun sa amin, kaya tamang makibalita na lang tayo, ganun. So ganun po, mga kasambreros. So grabe, no, talagang si Pops Alden dito makikita na kapag God-fearing ka, yung mga ginagawa mo talagang binbless ni Lord, mga kasambreros. And then ito, sobrang kulit ito, mga kasambreros, kasi si Pops Alden, yung kanyang bike, di ba? Sabi niya, I'm going to meet my therapist. Sabi niya ganon. Tapos ang the therapist pala niya is yung kanyang bisikleta, mga kasambreros, na ilang kilometro na naman kaya ang tinakbo ni Pops Alden dito, mga kasambreros. So sobrang lupit nito, mga kasambreros, nung next item natin, kasi may isang fan na yung wallpaper niya sa cellphone niya is yung si Pops Alden nakabike. Sabi ng girlfriend niya, "Hoy, ba't si Alden wallpaper mo?" Sabi niya, bakit yun? Nakabike siya o nagbabike siya? Sabi nga nung lalaki na fan, mga kasambreros. Okay lang yun, sabi niya ganon. Tapos napareply tuloy si si Alden, sabi niya ganon. Para kasi natutuwa Sir Alden na parang ginawa siyang wallpaper nung boyfriend nung babae. Tapos parang minay-day ito ni Sir Alden, mga kasi sobrang nakukulitan siya nung ginawa siyang wallpaper ng lalaki. Kahit lalaki, ginawa niyang wallpaper, mga kasambreros. So sobrang ang cute nito. So si Pops Alden, as I've mentioned earlier, ay nasa airport na po, touchdown sa Davao, mga kasambreros, Davao Airport. Tapos ito nga, nakapapicture siya ng black, mga kasambreros, with glasses, para ma-update po si Ma'am Catherine, mga kasambreros. So tapos naka-cap siya, mga kasambreros, tapos naka-all black si Pambansang Bay, mga kasambreros, at captain at CEO at actor, best actor, box office king, lahat na ng titles. So ganon. And then ito, sobrang kulit din ito, mga kasambreros, kasi yung Cebuana ay meron silang parang treat, no? Sabi dito is Gold Rush Sales na 5% pwedeng i-maregalo nila, or kung gusto mo magregalo ng alahas, no, or ng sarili mo, or may occasion, for example. Open ito, yung promo po is from April 24 hanggang 30. So hanggang katapusan, mga kasambreros. So available po ito sa over 3,500 Cebuana Luwilier branches nationwide. Grabe, nang dami pala, no? 3,500 yung nakalagay dito na branches ng Cebuana. So parang simple lang yung Cebuana, pero ang dami pala nilang branches sa buong bansa, mga kasambreros. So sa mga mahilig sa mga ginto, sa mga alahas dyan, ay ito po ay para sa inyo, mga kasambreros and mga Cathleniatics. And then ito, sobrang kulit ito, mga kasambreros, kasi kinumpal na isang Kathleen fan ni Ma'am Catherine, mga kasambreros, yung kanya mga pictures, no, yung kulot pa siya, tapos yung naka-red siya, tapos yung nasa collagen niya yata na, no? And then any other photo shoots niya, mga kasambreros, sobrang ganda, sa Lancome, sa collagen, no, sa Century Tuna, yung sumayaw siya, mga kasambreros, and marami pang iba, no, ni Box Office Queen. Sana talaga matuloy yung kanyang
yung kanilang pagganap ng Marimar, mga kasambreros, no? Tapos si Sergio ang syempre no, si Box Office King, si Sergio, mga kasambreros. And then ito, last item natin, mga kasambreros, no? Hindi ko to nakita kasi yung nakita ko dati na although yung sa promo pa nito na ito ng Hello Love Again, mga kasambreros, sabi nito, finding someone who has the same vibe as you, no? Kasi sa kakulitan, no, sa sa kakulitan, sa mga tripping, sa pagkain, no, talagang ganon, mga kasambreros. So ibang angle pala ito, no, yung parang tawag dito, yung telepathy, something like that, na bibigyan sila ng ng scenario tapos i-act out nila instantly. So ito po siya, mga kasambreros. So iba lang yung angle kasi wala sa aking record to, wala sa aking file, mga kasambreros, kung kaya shinare ko lang po sa inyo. So talaga may files talaga ako kasi ng mga luma para magagamit pa natin, at saka mapag-connect natin ang mga present na kaganapan. Ganon, pag investigador ka dapat kompleto ang iyong files. Alright, salamat sa ating Kathleen items, ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, mga kasambreros, ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Ang Hindi Umiibig. 1 John 4:8, anyone who does not love does not know God, because God is love. Sa Tagalog po, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Napakaganda po nito, mga kasambreros. Sana po ay patapusin natin. So, God is love. Okay? Parati natin naririnig, nakita natin sa mga placards ng mga sasakyan, sa mga posters, for example, no, sa mga tarpaulin, kung saan nakita natin, nalabasan natin ito. Bold statement, okay? Ito yung pinaka-core, pinaka-puso, mga kasambreros, ng Biblia, that God is love, at saka malinaw na sinasabi sa Biblia na ang Diyos po ay pag-ibig. However, kapag titingnan natin ang mundong ito, na kung saan ay nakatira tayo, humihinga tayo, we exist, at saka yung ating mga experiences ay question, no? Minsan, kina-question natin na kung bakit pag-ibig ang Diyos, bakit hindi natin na-feel? May mga taong hindi tayo minamahal. May mga times na hindi natin nadadama ang pag-ibig ng Diyos. So let's dig deeper, okay? Tingnan natin, mga kasambreros, yung Biblia na kung saan ay sinasalita at saka pinag-uusapan yung pag-ibig ng Diyos, okay? God actually being love, and some of the implications for our lives. So God is love is a simple statement, yet there is power and depth in those three simple words. Now, tatlo lang siya, mga kasambreros, pero sobrang ganda po nito. Yung atin pong iisipin parati na throughout the Bible, we see God's character and love for humanity. Surefire po yun. Tested, proven, and true, mga kasambreros, ang pag-ibig ng Diyos. Wala nang kumagapa, hindi mo na kailangang patunayan kung gaano ka minamahal at iniibig ng Diyos ang tao. Ang question na lang dito ay kung may ginagawa ba tayo para mapatunayan din natin at may pakita natin yung ating pag-ibig sa Diyos, okay? Kasi kapag ang sasabi kasi ng na mahalin mo ang Diyos pero hindi mo mahal ang tao, mahalin mo ang tao pero hindi mo mahal ang Diyos. So pareho pong mali, mga kasambreros, kasi kapag mahal natin ang Diyos, mahal din dapat natin ang tao. Kasi kapag hindi natin alam kung paano umibig in general, ay hindi natin kilala ang Diyos, because God is love. Para kang nagsosolve ng isang problema na kung saan ay hindi mo alam ang sagot, na alam mo ang sagot. Parang gano'n, nakakalito siya, mga kasambreros. Ang love po has its ultimate source, that is God. So, yan po ang ating mapatatandaan parati. And meron tayong tatlong reasons or apat na reasons, mga kasambreros, kung ano po ang dapat gawin. Una, isipin natin, God's love is unconditional and unfailing. First and foremost, understanding that God's love or God is love means recognizing that His love for us is unconditional. So, wala pong duda doon, mga kasambreros, as we mentioned earlier. So, it's not based on what we do or don't do. It's rooted in His very nature. Nasa ugali na talaga ng Diyos yung kanyang pagiging maibigin. Ginawa niya tayo out of love, at saka pinadala niya si Jesus Christ para sa atin out of love, and yung mga mercies, yung mga passion, yung mga compassion, yung forgiveness, yung lahat-lahat ng ginagawa niya ay driven out of love. So, driven of love, mga kasambreros. So,
Kaya tayo din, dapat na isipin natin yan parati. Isa pamuhay mga kasumers. Number 2, God's love is sacrificial. And to understand God's love, we must also recognize its sacrificial nature. Kasi nga, di ba, pinadala ni God the Father, si Jesus Christ, to show that His love is sacrificial. Number 3, God's love transforms us. So ito matindi kasi ang pag-ibig ng tao minsan hindi siya nakaka-transform. Hindi tayo nababago. Kapag, 'di ba, yung kanta na too much love will kill you. Tama 'yun mga kasumreros. Ang grabing pag-ibig, ang labis-labis na pag-ibig sa tao ay nakakamatay. Pero ang labis-labis na pag-ibig sa Diyos ay nakakabuhay mga kasumreros. Yun po ang pinagkaiba. And dapat, kung pa isipin din natin parati na tinawag tayo ng mga mananampalataya ng Panginoon to reflect this divine love in our own lives. So habang ina-experience natin yung pag-ibig ng Diyos, it also changes us from the inside out, and then we become more compassionate, more forgiving, and more willing to serve others. So kung kaya God's love transforms us mga kasambreros. And lastly, God's love is a call to action. So meron tayong dapat gawin mga kasambreros. Finally, knowing that God is love is a call to action for each other or for each of us. We are not just passive recipients of this love, we are active participants. No, kagaya po sa 1 John 4:19, we read na we love God or we love because He first loved us. So, una tayong minahal ng Diyos kung kaya umiibig ang tao. Kumbaga pa, siya yung pinakaunang source. Hindi dahil minahal natin ang Diyos kung kaya tayo nagmamahal, kundi minahal una tayo ng Diyos kung kaya nagmamahal tayo. And this love ay ginagamit natin, no, sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating anak, sa ating magulang, sa ating apo, sa ating mga friends, sa ating mga katrabaho, sa ating mga classmates, and sa ating mga followers and subscribers in general. So, sa tao in general mga stress. So, hindi natin isi-set aside yung katotohanan na kapag mahal natin ang Diyos o minahal tayo ng Diyos, ay hindi natin mamahalin ang tao. So, kapag mahal natin ang Diyos, dapat mahalin natin ang tao. Tapos, kapag mahal natin ang tao, mahalin natin ang Diyos. Kasi, kapag isa doon ay hindi natin ginawa, ay nagkakasala rin po tayo mga kasmers. Kasi, di ba, yung commandment or the two greatest commandments ng Panginoon ay love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. At ang pangalawa ay love our neighbor, represented by our families, no, kagaya na mention natin kanina, as we love ourselves. Napaka-challenging talaga. So yung mahal ko ang Diyos, pwede ko palang tao kasi si Lord pwede kanais-nais at saka pleasing siya. Wala kang masasaway sa Panginoon kung kaya mahal na mahal ko ang Diyos. Pero ang sa tao, medyo questionable siya. Talagang challenging siya mga kasembreros na mahalin ang mga taong hindi ka mahal-mahal. Pero isipin natin na tayo rin ay minahal ng Diyos na hindi naman tayo kamahal-mahal. Okay? Kung kaya ang pinaka-source dapat natin sa lahat-lahat ay ang Diyos natin na buhay sa langit. Kasi kapag ang tao lang, nakadepende lang sa tao, mahal ko ang jowa ko, mahal ko ang asawa ko dahil mahal niya ako. No, mahal ka. Dapat ang source natin ay ang Panginoon mga kasmas. Given na lang yun, bonus na lang kapag mahal ka ng tao na minamahal mo. Kasi kapag mahal mo ang Diyos, mas mamahalin mo ang tao. Okay? Ganun po siya mga kasambreros. Mali yung inisip ng mga tao na si Lord lang pala mamahalin ko yung tao. So hindi po ganun. The more we love God, the more we also love other people. Alright, so now in the meantime nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, loving God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. See you sa next segment po mga kasambreros and paalam po. I love you.